Nilabas na ang Sakamoto Days Chapter 220 at masasabi kong ito na ang isa sa pinaka-soulful na chapters ngayong arc. Mula sa near-death situation ni Sakamoto, hanggang sa matinding character growth ni Shin, panalo ang bawat panel ng chapter. Pero teka lang, hindi lang basta review tong video na to. Bibigyan din natin ng analysis, theories, at predictions kung ano ang posibleng mangyari sa susunod na chapter, kaya siguraduhin mong tapusin mo to hanggang dulo. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga matitinding eksena sa mundo ng anime at manga. Unang-una, pag-usapan natin ang title ng chapter, I Will Save You. Simple, pero matindi ang bigat. Dito natin nakita kung gaano kalalim ang connection ni Shin at ni Sakamoto. Literal na pinilit ni Shin na buhayin si Sakamoto gamit ang kanyang mind-reading ability. Pero hindi ito simpleng CPR o medical technique, ang ginawa niya ay emotional connection. Parang sinasabi ng chapter na minsan, ang makakapagligtas sa atin ay hindi lakas, kundi malasakit. Makikita rin natin na si Sakamoto ay hindi papatay, ayon kay Uzuki mismo. Sinabi niya na, he's not quite dead. At dito papasok ang malaking tanong, bakit hindi niya tinapos si Sakamoto agad? Pwedeng ito ay senyales na may conflict pa si Uzuki sa kanyang pagkatao. Oo, isa na siyang cold-blooded leader ng Slur Group, pero baka may natitira pang, Ryan, sa kanya, yung dating tao na may puso at malasakit. Kaya imbes na patayin si Sakamoto agad, hinayaan niya itong dumaan sa matinding agos ng sakit, para maramdaman ang lesson na gusto niyang iparamdam sa kanya. Bukod dito, nakita natin ang pagbangga ng van sa tunnel at pagkakasalubong ng grupo sa isang high-speed train. Symbolic din to, parang sinasabi ng manga na wala ng atrasan. Nasa loob na sila ng tunnel, kung saan ang tanging direksyon ay pasulong. At ang tanong, sino pa ang makakalabas ng buhay? Si Shin dito ang naging MVP. Dating sidekick lang siya ni Sakamoto, pero ngayon, siya na ang literal na tumayong bayani para sa kanya. Ito na ang turning point ni Shin, hindi na siya basta-basta taga-basa ng isip. Siya na ang may willpower para baguhin ang sitwasyon. At mukhang unti-unti na niyang natutuklasan ang full potential ng kanyang abilidad. Si Heisok at Hindaka naman, consistent sa suporta. Pero interesting din ang role ni Oki. Tahimik lang siya, pero may pakiramdam akong may tinatago ang taong to, at mamaya, pag-usapan natin yan. Sa sobrang lala ng sitwasyon ni Sakamoto, posible pa ring hindi pa siya fully conscious sa susunod na chapter. Baka gumagalaw lang siya dahil sa instinct, o epekto ng mind connection kay Shin. Posibleng magkaroon tayo ng eksena kung saan nasa isang inner world, si Sakamoto, isang lugar sa isip niya kung saan hinaharap niya ang sarili niyang trauma, guilt, o alaala ni Aoi. Symbolic battle yan para sa identity niya bilang dating assassin at bilang ama at kaibigan ngayon. May posibilidad ding si Uzuki ay may mas malalim na plano kaysa simpleng patayan. Sa mga ginagawa niya, parang gusto niyang ipakita sa mga dating assassin, tulad ni Sakamoto, kung ano ang pakiramdam ng walang kalaban-laban. Baka gusto niyang palitan ang sistema ng mga assassin sa pamamagitan ng pagdurog sa kanilang emosyon. Kung totoo yan, ang laban na to ay hindi lang pisikal, kundi ideological din. Ngayong down si Sakamoto, posible rin na si Shin ang pansamantalang mamuno sa grupo. Nakita na natin sa chapter na kaya niyang magdesisyon, at willing siyang isugal ang lahat para sa mga kasama niya. At dahil dyan, mas lalo siyang lalapit kina Heisok at Hindaka, at baka mas mapansin na rin siya ng mga mas senior na agents. Isa pang mainit na posibilidad ay ang biglaang pagbalik ni Nagumo. Perfect timing kung iisipin. Alam nating matalino to at hindi siya basta-basta nawawala ng walang dahilan. Baka siya ang susunod na liligtas, o siya mismo ang may dalang critical intel para baligtarin ang sitwasyon. So ayun mga kaibigan, grabe ang tinatakbo ng Sakamoto Days ngayon. Emosyonal, philosophical, at punong-puno ng mystery. Kung ganyan ang chapter 220, sigurado akong chapter 221 ay pasabog na naman. Anong tingin nyo sa mga teorya natin? May sarili ba kayong predictions? Ay comment nyo lang yan sa baba at pag-usapan natin.
At syempre, huwag kalimutan i-like ang video na to kung nagustuhan nyo, at mag-subscribe para sa mas marami pang Sakamoto Days analysis at Daioris. Ako si Daryl Anitox, at kita-kits ulit sa susunod nating video. Mag-iingat kayo palagi.